Hi guys, good morning! Welcome back po dito sa Gandara Sir Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol po dito sa big decisions ni Kim and Paula Avellino na ikinatuwa po ng Kimpaulandias. At syempre, ang tungkol nga po sa pagbuo ng pamilya ng Kimpaw. Pero bago po tayo magsimula sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng komento ng atin pong mga taga-subaybay tungkol po sa mga previous updates natin bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita mga kakimpaw. So narito nga ang comment na napili natin para sa umagang ito. Shoutout po sa inyo Ginang EA. Sabi niya, love you so much Kimpaw. Kung may lakad naman, bakit naman isasama si Kimi? Malay mo may inaayos na business. Marami si Paula Avellino na mga ganap. Mabibigla kayo kay Pau. Busy siya sa mga ginagawa nilang mag-asawa. Kasi 2 projects ang tinatapos ng mag-asawa. Tinatapos lahat ang mga dapat tapusin dahil may pinaghahandaan para sa 2027. Kailangan matapos ang MMFF at Copino. By next year, papahinga muna ang mag-asawa. Prayers tayong lahat. Solid Kimpaw. Na dreams ng lahat ang MMFF at Copino ng December. Prayers always safe and good health ang ating Kimpaw, especially ang ating Princess Kim Chiu. Always our prayers. Congrats, Mr. and Mrs. Kim Chiu Avellino. Good luck to all your blessings and success. God loves Kimpaw. God bless. God bless. Ayan, maraming salamat sa inyong komento, Miss EA. And natutuwa naman ako kasi puno lamang po ng positive views ang inyong comment na ito, no? And tama naman kayo, kailangan talaga matapos nila Kim and Paulo ang 2 projects na kanilang ginagawa ngayong taon na to. Kaya hindi nakakatulong ang mga issues mga kakimpaw at mga intriga na binabato sa kanilang dalawa. Makakadistract lamang po yan sa isip nila Kim and Paulo Avellino. Dasal at demand din naman natin ang mga proyektong to, mga kakimpaw, di ba? Gusto rin naman natin na magkaroon ng MMFF si Kim and Paula Avellino para meron po tayong panonoorin sa December 25. And syempre, magkaroon po ulit ng bagong series si Kim and Paula Avellino. Kasi after nga po ng The Alibi, parang biglang naging boring ang Kimpaulandias kasi wala nang sinusubaybayan, di ba mga kakimpaw? So hopefully next year, hihinto muna sila mga kakimpaw at magbigay muna ng panahon sa kanila pong relasyon mga kakimpaw tulad na lamang ng mga pagpaplano sa kanilang future, di ba? Nawa ngay ito yung paghahanda nila Kim and Paulo na ginagawa para next year na po sila focus sa kanilang buhay. Kasi nga hindi naman na po sila bumabata mga kakimpaw. Nasa tamang edad na po sila to settle down. Meron nga ako nabasa na napag-iiwanan na raw si Kimi. Alam nyo, masakit siya pakinggan sa tenga. Lalo na kung manggagaling kay Oki. Kasi parang ang dating po sa Kimpaulandias parang pang-iinsulto kay Kim. Pero kung haharapin mo ang katotohanan, nasa tamang edad na nga si Kim at tamang-tama lang po na mag-asawa na mga kakimpaw. Samantala, dumako naman po tayo ngayon dito sa pagpapasalamat ng mga fans sa Star Magic. Finally, ginalaw na rin nila ang baso. Sabi dito, finally, naalala na rin ng Star Magic ang password nila. Char! Marami kasi kaming nakapansin na hindi pa nakapost ngayon, hindi pa nakakapag-post ngayon lang. Nahiya ata sa Inquirer at iba pang media. Anyways, thank you. Pang global talaga ang Kim Chiu. Iba siya. Ipagmamalaki ko talaga. Ayun na nga mga kakipi. Naunahan pa talaga ng
mga tabloids ng iba ang Star Magic congrats at magbati kay Kim. Ano po? Syempre sila yung may hawak kay Kim. Dapat sila yung unang-unang babati kay Kim, mga kakimpaw. Pero wala. Nung nakaraan lang sila bumati, isang araw lang ata. Kailan pa nanalo si Kimi, diba? Dapat mas nauna na po silang bumati kay Kim Chiu. Grabe naman yun. Para namang hindi updated sa mga artist and talents nila, no, mga kakipi. Buti pa yung mga tabloids na una na pong headline, ibalita ang pagkakapanalo ni Kimi bilang Best Global Star. Hindi naman, puputyo-putyo na award yan. Global Star yan, no? Kaya muntik nang talaga tampo ang Kim Paulandios sa kanila. Kasi pagdating kina Kim and Paulo, napakatamad daw po nila mag-promote. Nakikinabang naman sila kina Kim and Paulo. Parang inaasa na lang daw po lahat sa mga fans. Yung mga fans din naman kasi talaga, hindi rin po matiis ang Kim Pao. Talagang gumagawa rin sila ng paraan to promote mga projects ng Kim Pao. Siguro ayun, nasanay na. Pero ika nga nung iba, kung pareha sanang gumagalaw, di malakas sana mga kakimpaw, di ba? Much better. Samantala, dumako naman nga tayo dito sa tummy ni Chinita Princess na finally, hindi na po siya petticoat baby. Dahil sadyang may umbok po talaga ang puson ni Chinita Princess. Kitang-kita po dito, mga kakimpaw. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga Kim Paulandias kasi hindi raw yan petticoat. Sadyang mayroon talagang umbok si Kim. Masayang-masaya sila kasi maaring totoo nga ang kanilang kutob. Lalo pat mas malaki to compare nung una nilang napansin. Parang lumalaki daw talaga ang tiyan ni Kimi. Uy, grabihan naman sila. Samantala sabi dito, mas malaki pa dyan, tiyan ko. Pero hindi naman ako buntis. Grabe kayo kay Kim. Hindi na natapos ang buntis issue. Tapos kapag naging flat, yung tiyan sasabihin, nagpatanggal. Oy, hindi ganun si Kimi ha. Inuunahan ko na kayo. Kung sakali man na ganyan ang iisipin nyo, porque hindi totoo ang dilulo, ay magkakaalaman talaga. Huwag nyo nang tawagin ang sarili nyo ng fan kung ganyan po ang iniisip ninyo. Sobrang nakakahiya na pag-iisipan nyo ng ganyan si Chinita Princess. Na para bang hindi nyo kilala ang pagkatao ni Kim. Anyway, alam nyo, may mga ibang reasons din kung bakit mapuso ng babae. Pwedeng may dalaw and pwedeng tulad ko na may PCOS. Talagang kahit anong workout ang gawin mo, talagang para kang buntis. Pwede ring nasa jeans na talagang malaki ang tiyan. Pero si Kim, I think, busog lang talaga, mga kakimpa. Wag naman sana may PCOS si Kim, no? Kasi may edad na nga siya ngayon, tas may PCOS pa. May hirapan talaga siya noon. Samantala, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan, mga kakimpa, ang tungkol nga po dito sa isa sa mga pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ng mga Kim Paulandias. Patungkol po ito sa promotional photo na pinost nga po ng Quantum Films and Attorney Joji, mga kakimpaw. Sabi dito, Kim Pao mandudurog sa film comeback. Kumpirmado, Kim Chiu and Paula Avellino bubuo ng pamilya sa A Perfect Marriage. Huy, grabehan. So may pagbuo na ng pamilya sila ang Kim Pao. Kaya siguro sinabi ni Sir EJ na niya to, kumbaga dream role niya para kina Kim and Paula. Ibang level pala talaga itong kwento na to, mga kakimpaw, no? Sabi nga dito, look, Kim Chiu and Paula Avellino bubuo na ng pamilya sa nakakadurog na movie comeback na Perfect Marriage. Abangan nyo sa mga sinehan. Yes, sana mga kakimpaw, makapasok po yan at mapasama sa mga official entry sa Metro Manila Film Festival 2026. Kasi ngayon pa lang, talagang gustong-gusto nang mapanood ng Kim Paulandias to. Super excited na, no? And talagang
nakuha na po agad ang atensyon ng mga netizens. Grabe, pinag-uusapan na ito ngayon sa social media ng mga tao kasi nga parang mapanakit ang movie na to ng Kim Pao. Parang marami silang matatalakay dito na makaka-relate ang mga casual netizens na nakaka-experience po ng mga pagsubok para magkaroon po ng sariling anak. Grabe din talaga mga kakimpaw, no? Sobrang nakakatuwa naman, nakakataba ng puso na sa Kimpaw po ibinigay ang proyektong ito. Sigurado ako na talagang pagbubutihin nila Kim and Paolo Avellino ang pagganap dito. Kasi napaka-sensitive din ng topic na to mga kakimpaw. And mukhang kinakailangan talaga natin ng tissue sa movie na to nila Kim and Paolo Avellino. So ayan, pag-pray na lang po natin na sana po ay makapasa sa MTRCB, makasama po sa official entry ng MMFF this December 2026. And syempre matapos sana nila agad to mga kakimpaw dahil 'di ba ay may ano lang daw po ito, deadline. Tapos may gagawin pa rin po sila na kopino. Dapat kasi mga kakimpaw tapos na yung movie ng mga next batch po na magpapasa para sa MMFF. So, syempre, hindi naman po pwede na mahuli ang Kimpaw sa pagpasa, no? Gustong-gusto pong malaman na ng Kimpaw Lanchas kung masisecure na ba ng Kimpaw na sila'y mapapasama po sa MMFF. Kasi yung iba, nagre-ready na po talaga ng public screenings. Nagpaplano na ng kanilang promotional tactics. And marami pang iba. Uy, very excited na talaga ako. Lalo na ngayon na naglapag na po sila no, ng promotional photo na pinaalam na po agad-agad ang title ng magiging pelikula nila. So, ayun lang po muna yung ating update para po sa umagang ito. Maraming salamat po sa pakikinigan. Kita kas po muli sa mga susunod pa natin, chika. Maraming salamat at ingat po palagi.